Isa na namang loyalista mga kababayan ang Sinuka Singagba. Straight from Ilocos Norte, kababayan ng ating presidente. Sinuka si BBM mga kababayan at pinagtanggol si Duterte. Isa lang po ito mga kababayan, isang napakaraming loyalista na kumalas na sa mga Marcos mga kababayan dahil sa kanilang katraidoran ng mga Marcos sa mga Duterte. Nabuksan ang mga mata ng mga loyalistang ito mga kababayan dahil nakita na nila ang kahunghangan na pinaggagawa ni BBM. Panoorin niyo po ha. Dumarami ang nagpi-PM sa akin at nagagalit tungkol sa video ko kay Duterte. May mga nagtatanong, kahasang hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? For your information mga kababayan, dati yung supporter ni BBM at isang loyalista kay Marcos Sr. mga kababayan. At bilib tayo sa tapang nito mga kababayan dahil taga Ilocos Norte talaga. Kung mangyari mga kababayan na ang isang anti-Duterte ay nandun sa Davao City, nagsasalita ng ganito, gulpi sarado ang aabutin nito. Pero etong kababayan nating taga Ilocos Norte mga kababayan, matapang na pinahayag ang kanyang saloobin. Dahil ang sa tingin nyo na Solid North ay hindi na po Solid North mga kababayan. Dahil pati yung taga Norte ay mayroon na ring mga disgusto sa ating presidenteng BBM. Yung iba naman sinasabi Ilocanong taga Davao. Yung iba naman sinasabi traidor. Okay ito mga kahasang. Okay lang yung mga opinion nyo sa akin. Walang problema sa akin. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero wala rin kasi yan sa mga kababayan Kung taga Norte ka, taga South, taga Visayas, taga Luzon. Hindi. Lahat tayo Pilipino. At ang inuluklok dating leader mga kababayan, hindi lang leader para sa Ilocano. Hindi lang leader para sa mga Davaoenyo. Leader ito para sa ating bansang Pilipinas. Lahat ng Pilipino. Kahit saan ka man mga kababayan, apektado ka kung sino ang naghari-harian dyan. bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos 90% naman ng mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Kaya nga, unity team ang tawag, hindi ba? So, budol na budol. Iisa lang naman dati yan magkakampi naman di ba? Kung ano man. Hindi. Alam nyo mga kababayan, nasubaybayan natin yan Noong 2015 mga kababayan, bago pa tumakbo si Tatay Digong pagka-presidente. Di ba, nagbabalak na yan si Marcos, Bongbong Marcos mga kababayan, na tumakbo ring presidente. Inaway ng mga loyalista mga kababayan si Tatay Digong dati Dahil akala nila magbabanggaan sila. Rabid na rabid yung mga loyalista dati kay Tatay Digong. At ngayon mga kababayan, nasaan na sila? Nakita na nila ang katotohanan. Yung mga nang-aaway ni Tatay Digong dati, ngayon kumakampi na. Yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ng politika sa amin, walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Agree naman tayo na bright boy. Matalino, decisive. Ibang-iba talaga si Marcos Sr. kay Marcos Jr. mga kababayan. Ang problema nga lang mga kababayan nalasing sila sa kapangyarihan. Tanggapin na natin yan mga kababayan dahil almost 20 years silang nanatili sa pwesto. Yan lang din ang problema dyan. Magaling kung magaling, pero nalasing sa kapangyarihan. Pero okay lang sana mga kababayan okay lang sana kapag ganyan kagaling mga kababayan. Pero ngayon, etong anak mga kababayan na si Junior, gaya-gaya putumaya. Wala namang abilidad. Mas malala pa nga ngayon mga kababayan Mas malala pa. Isa ako sa umangas sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college na ako, doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik, kurap, mapang-api dahil sa martial law. Diktador. Yan naman talaga ang original nating pagkakaalam Noong panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, nabuksan ang ating mga mata. Dahil anong nag-trigger niyan? Noong pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. At simula noon mga kababayan, parang na-vindicate ang pangalan ni Marcos Sr. Only to know na later on sisirain pala ito ulit ni Marcos Jr. Sayang ang second chance. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin, si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Totoo naman talaga. Pati si Tatay Digong mga kababayan agree dyan na matalino yan si Marcos. Pinakamatalino as a matter of fact na naging presidente. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin ng iba,
na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Guys, Ang problema lang, hindi na bumaba sa pwesto. Yan lang talaga. meron din akong sariling pagre-research kahit hindi ko siya inabutan. Kung bakit ko gusto ang Ferdinand Marcos Sr., sa akin na lang yon para walang argumento. Kahit anong Gusto rin namin, actually gusto rin namin. Pero dahil kay BBM, mukhang unti-unting nawawala ang aming amor, pati kay senior. Totoo yan. Believe na sana kami dyan sa senior mga kababayan. Sinira ng BBM na anak niya ang kanyang imahe, ang imahe ng kanyang ama. Yan ang totoo. Ngayon, neutral na lang, pabayaan na lang natin yung patay. No point of fighting dyan sa patay mga kababayan. Dito tayo sa buhay. Tingnan natin ang kasalukuyan. Ano ba ang pinaggagawa nitong anak ng senior mga kababayan? sabihin nila noon, wala gusto ko yung senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na someday may tatayong Marcos ulit para linisin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. At Nalinis ba? Oh, anong nangyari ngayon mga kababayan? Dinungisan. Mas malala pa mga kababayan. yung pamilya nila. At dumating nga ang araw na yon, naging senador si BBM. At bilang taga-Norte, naniniwala ako na siya ang muling magbabangon sa pangalan ng mga Marcos. Oh, hindi binangon, binangag. Tumakbo siya bilang vice-presidente, ngunit hindi siya pinalad. Sa panahon Natalo yun, nga si kay Duterte ang Lenny. naging pangulo. Natalo nga kay Lenny, di ba? At sa wakas, naipalibing na rin si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yan ang turning point mga kababayan. Natuluyan nang nagbago. Nalinis ang pangalan ng mga Marcos. Dahil kay Tatay Digong. Kaya totoo ang sabi ni Baste, pinalibing ng aking ama ang iyong ama. Tapos anong isusukli mo? Pinakulong mo siya. Sa dami ng dumaan na presidente, si Duterte lang ang nakagawa noon. Fast forward tayo at si BBM na ang pangulo natin ngayon, kasama ang mga Duterte. Pero bakit ako nadismaya? Noong unang taon niya, medyo nadismaya na ako. Nung makita ko ang mga kasama niya sa kampanya ay nagsialisan at yung iba naman, siya mismo ang nagtanggal. Nagtanggal. Pati mga mga kababayan, ang unang kumalampag, yung mga loyalista, sina Elizabeth Oropeza, yung mga artista, mga loyalista, mga kababayan, na first year pa lang, bumaliktad na kay BBM dahil hindi man lang, walang gratitude mga kababayan sa kanila Pinabayaan na sila. Totoo yung sina Maharlika. Loyal na loyal yan kina BBM dati mga kababayan. Inaway pa nga niyan si dating Pangulong Duterte pero later on, umaming nagkamali siya. Sabi ko noon, siguro strategy niya ito para mas lalong mapaayos niya yung administrasyon niya. Hanggang umabot na nga sa kaso ni Duterte na kinuha ng Interpol. At lalo akong nadismaya nung marinig ko ang kanyang rason. Kailangan nating pagbigyan ang Interpol para Ulul! Interpol pagbigyan? Isang kaululan yan mga kababayan. Tayo, pinagbigyan ba tayo ng Interpol na nag-request tayo na hulihin si Joma Season doon sa Netherlands? Si Joma pa rin ang nagmamando ng NPA dito sa ating bansa mga kababayan Doon nagka-headquarters sa Netherlands. Protected by the Netherlands government. Ayaw hulihin ng Interpol. O ngayon, pangluloko lang naman yan Yung sinasabi ni BBM na kailangan natin sumunod sa Interpol. kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Pasensya Traitor na, pero at ito mahina. Weak leader. opinion ko. Pagkatapos ipalibing ni Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na for how many years hindi ka nila tinulungan. Okay? Isa yon. Pangalawa, bago siya naging pangulo, okay, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talaga mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Talaga. Totoo yan mga kababayan. Ngayon ang sabi ni Bangag, kailangan panagutan niya ang kanyang mga ginawa. Di ba? Yung ina-allege sa kanya, 2011 until 2019 mga kababayan. Bakit kumampi ka pa? Noong 2022, nagpasipsip ka pa, Bangag. Anong ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto. Manggagamit. After that, ngayon, parang tapos na tayo. Okay? Hindi nga lang inatsupwera mga kababayan. Parang binasura pa. Sinunog. Parang ganyan. Dinestroy si Duterte. Okay lang sana hindi napansinin Dinestroy pa talaga mga kababayan. Pwede na kitang ipamigay. Anong tawag mo doon? Kung Traidor. talaga may paninindigan ka. Dapat noon pa lang, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. Diba? Marami kang kaso sa war on drugs. Diba? Bago ko Wala nang kaso. Anong kaso dito sa Pilipinas mga kababayan? Wala. Tapos doon sa ICC, 43. Mas marami pa yung SAP 44 mga kababayan. And then, nakalagay pa doon, indirect daw na suspect si Digong. tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno, mabuti man o masama. Ngunit kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito,
kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong henerasyon. Kakamsat King Gagayem, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Okay? Paniwalaan nyo ang gusto nyo at paniwalaan ko yung gusto ko. Hindi ibig sabihin na I'm from the North, wala na akong karapatan na suportahan si Duterte. Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat. Naway maging isang makabuluhang gabi ang ating ginagawang pagtitipon ngayon. Alam kong mabigat ang kalooban nating lahat. These past few days, talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally, and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit, napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President, Inday Sara Duterte. Nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte nung nakaraang Thursday at nakitaan ko sila ng katatagan. Nais ko lang siguro ipahatid sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Baste nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor yung Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you, bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you, with President Duterte. Kasama ninyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Subalit, I think it is more and beyond legal now. Kaming mga abogado, we can only do so much. And I tell you, Filipino people, itong labang to, hindi abogado ang magpapanalo rito. Taong bayan kayo ang magpapanalo rito!
ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong mag-ingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Pakilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang kalusugan, buong sigasig niyang tinanggap. At sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging pulisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong! Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez.